Dahil nag-alala kami, April 19. Offertory Reading Devotional. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Mateo Kapitulo 24 versikulo 14. Ayon sa ikalawang Korinto Kapitulo 8 versikulo 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng isinulat ni Ellen G. White. Sinabi niya, hindi ibinilang ni Jesus ang langit na lugar na kanais-nais samantalang tayo ay nawawala. Kanyang iniwan ang makalangit na korte para sa buhay na kahiyahiya at pagtuya, at kamatayang kahiyahiya. Siya na mayaman sa walang kasing halagang kayamanan sa langit, ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan tayo ay maging mayaman. Tayo ay susunod sa landas na kanyang dinaanan. The Desire of Ages, page 416. Bakit niya iniwan ang kayamanan ng langit, at pumunta rito sa lupa upang maging dukha? Ang pag-ibig ang nagtulak sa kanya upang gawin ito. Isa sa katangian ng pag-ibig ay ang pag-aalala sa iba. Si Jesus ay gayon na lamang ang pag-aalala sa ating kalagayan kaya iniwan niya ang langit. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang handog sa ating mga kasalanan sapagkat siya ay nag-aalala. Ang nag-aalalang tao ay hindi humahalukip-kip sa harap ng tungkulin o ng sinapit ng iba. Ang milyong mga tao na nasa kadiliman pa ay dapat pukawin ang pagkadama ng pag-aalala buhat sa lahat ng minsan ay nasa kadiliman din. Yaong nakababatid na ang pagdating ni Jesus ay malapit na, gayunpaman ay marami ang nananatiling hindi nagagawa, ay dapat maakay na magbigay at tumulong sa pag-abot sa mga nasa kadiliman ng pabalita ng kaligtasan. Mga kaibigan, paano tayo mananalangin na dumating nawa ang Panginoong Hesus samantalang maraming mga tao sa 1040th window sa post-Christian community, at sa malalaking syudad o saan man ang hindi pa nakarinig ng pag-ibig ng Diyos? Ang tanong ay, ano ang inyong ginagawa para mabigyan ninyo ang inyong mga kapatid sa mga bansang iyon ng pagkakataon na makilala si Jesus? Ang handog na naipagkaloob ay nagpapakita ng kasaysayan kung gaano tayo nagmamalasakit sa mga hindi pa naaabot. Panawagan. Hayaan natin, kung magkagayon, magkaloob ng malaya at naaayon sa ating kita upang ang mabuting balita ay makarating sa bawat isa. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos.